iba, nagsasabi, siguro, pwede naman maging kami, kasi mahal naman namin yung isa't isa. Okay kayo dyan. Siguro, okay naman kasi mahal namin yung isa't isa. Pero, kinalimutan yung biblical standard ng relationship. Like ito sinasabi sa mga young people na nag-disciple ko. Bago ka pumasok sa isang relationship, ready ka ba financially? Hindi tayo naman namin kumain ng fishbowl lang eh. Sige, magkahepa ka dyan. Fishbowl lang katapat mo. Sampalin mo, pagbabae ka, fishbowl lang katapat mo. Physically, ready ka ba? Of course, you're 16 years old. How can you do that? You know what I mean, right? Yes. Emotionally. Ikaw ba naman yung tipo ng tao, makita ka naman gumagalaw na lalaki na in-love ka na. Gumalaw lang. Tapos nakaharap sa'yo. Ano pala? Ibahan na. Ano yun? Bakit ginaya ba kung katagal mo mukha ba tigala? Hindi na siguro, diba? You see, guys? You see? That is a relationship. Ewan ko ba? Ito pa. You see, guys? Pag hindi natin kilala, are you with me? Yes, Are you yes. with me? Pag hindi natin kilala si Jesus, magsa-speculate tayo. Nagagawa tayo ng haka-haka. Siguro yung Diyos ganito. Siguro yung Diyos ganito. Baka okay lang magnakaw kasi may dahilan naman magnakaw eh. Okay lang pumasok sa relationship na to. Siguro kasi mahal naman namin yung isa't isa eh. Siguro bobo talaga ako kasi ginawa ko ni God na bobo. I But when you start reading the Bible and you start knowing Jesus, you realize na hindi na nais na maging bobo ka. When you read the Bible, you will realize na hindi na nais na maging mahirap ang pamilya mo. yes. When you read the Bible, you realize na hindi na nais na may boyfriend ka ngayon, bukas may girlfriend ka, kinabukasan meron kang alagang aso, kasi hindi na ko, alam mo yun, hindi kaya makulpin ng babae, lalaki, aso na lang, alam mo yun? You know what I mean? Yes. Siguro kasi nilikha ko ni God na gano'n, dami nila magpapakalan, man's best friend. Si Jekyll, taba ko mga aso. Hindi siya Mia. You know what I mean, guys? Nakuha niyo ba ako? We speculate about who God is in our lives if we do not know God. Pakitanong sa katabi mo, kilala mo nga ba si God? Ito yung problema. Minsan nag-speculate tayo. Napansin ko sa church na ito, ang lalakas nila mag-pray. Siguro pag mas malakas ka mag-pray, mas pakikinggan ka ni God. Siguro pag lumuhod ka sa munggo, tapos kumain ka ng asin lang, tapos malakas yung iyak mo, siguro pakikinggan ka ni God. That's what we do, right? Siguro pag all you eat, kailangan maghubad ako at kumuha ng walis tinting at ihampas sa sarili ko hanggang gumugo, lumabas ang aking biguka. Patatawarin ako siguro ni God. Hello? Pag binasa mo ang Bible, lahat yun, I'm sorry to say, mali. Kilala mo nga ba si God? O kilala mo lang sa sabi-sabi si God? Tuto ba kayo? Hearsay. May natututunan ba kayo? Lahat ng ngayon tututunan, nasasabi ng malakas na Amen. Wow! Ikinig na kayo, alam tulog na kayo eh. May mababasa ko sa inyong verse. Ipapakita ko sa inyo na ang gusto ni God. Sino mahilig mag-coffee? Ano, para pa. Sino na naman to? Sino na naman? Sino? Kaya kayo na magkape? Coffee ko? Ako mahilig din ako sa kape, kaya hindi na ako pumuti. Dati gusto na ko eh. Kaya nilagay ako ng iyong pumuti. Sino nakapunta na sa Starbucks? Starbucks, can I see your hands? Sa labas ng Starbucks!
May mga nadala na ako sa Starbucks dito eh. Kaya, when you go to Starbucks, makikita mo, karaniwan ang mga tao doon, grupo sila, o dalawa lang sila, tapos they will spend the whole afternoon talking and talking and talking and talking. Pero isang kape lang i-order nila. So gumawa sila ng 90 pesos na kape para mula alauna hanggang alas 6, magkwentuhan sila. Nalugi ang Starbucks. Ginamit nila yung aircon, nag-wifi internet sila, and so forth. 90 pesos na kape. In other words, maraming mga tao pumupunta sa Starbucks. Kahit ako, halimbawa, gusto ko sa Starbucks kasi tahimik at masarap makipagkwentuhan. Kasi pag pumunta ako sa Jollibee, ang katabi ko, naglalaro bata, kaharap ko, nanay na sinisigawan yung bata, sa tabi ko, isang naiirit na mag-boyfriend na nag-aaway. So, ayun na makipag-usap. I tell you what, God wants to go to Starbucks with you. Anong ibig ko sabihin? God wants to talk to you. Agree kayo? Yeah. God wants you to know Him. May mababasa ako sa inyong verse. Sabay-sabay natin basahin, alright? 1, 2, and go. I serve both hearts. Kailangan maintindihan niyo yung kwento nito. Nangyari ito 7,000 years ago. Yung Israel, yung buong bansa ng Israel, sinakop ng isang bansa ng tawag ay Babylon, na sa modern day period ay Iraq, Mesopotamia. Mesopotamia yung first civilization, and then ngayon naging Iraq siya, nahati yung Persia, yung Iran. So ngayon, yung Iraq na yan, sinakop niya 7,000 years ago. Totoong history ito, nangyari ito, even yung history books will tell you, sinakop nila ang Israel at kinaptive sila. Kinuha yung mga matatalino nila, dinala doon. At marami sa kanila dinala sa Babylon. Ito yung konteksto ng verse nito. Nagsalita na ang Diyos. After so long, sabi niya, panahon na, it's time. Ibabalik ko na kayo aking mga anak. At ang gusto ko, nakikinig pa kayo? Yes. At ang gusto ko, makilala nyo ako. Guys, listen. Ngayon, gusto kong ibalik ni God sa kanya. At makilala mo siya. Can I hear loud amen? Amen. We're just going to thank the Lord for that. Kaya mo naman makilala si God, Kuya Jay, kung hindi na lang sa haka-haka. Simple lang naman, di basahin mo yung... Basahin mo yung... Kuya Jay, boring naman ang Bible eh. Sino ba nagsabi sa'yo basahin mo yung King James Version? Yung King James na, thou shalt not covet thy neighbor's partner. Hindi mo kailangan yun. Of course, maganda na binabasa natin yung mga mas lumang English kasi mas original yun. Pero marami tayo ngayon ng mga Bible na exciting. Alam niyo ba na meron ng manga Bible? Next slide. Ito ang manga Bible. Marami kayong pwedeng Bible na tingnan. I want to encourage you. Merong manga Bible na lahat din drawing. Meron namang Bible, the Message translation, babasahin natin ito maya-maya, na very understandable at hindi kayo mabobore. Example, sabay-sabay natin basahin itong verse ito 1, 2, 3, go!